Naloko ang mahigit 100 nag-apply para maging OFW ng 7 umunong illegal recruiters. Ang iba, nagsangla pa ng ari-arian, makapagbayad lang sa pekeng travel agency. Yan na pag-uusapan natin kasama ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney Gabby. Good morning din sa iyo, Ate Sue. Magandang umaga sa lahat ng nanonood sa atin. Attorney, marami tayong mga kababayan na umaasa makapagtrabaho sa ibang bansa para kumita ng mas malaki. Ang problema, nagkalat pa rin ang mga illegal recruiter. Ang dami nga nila eh. Para po sa kaalaman ng lahat, ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol sa paniningil ng placement fee sa mga nag-a-apply abroad? Well, yung placement fee na yan, ito po yung binabayad ng isang OFW sa kanyang Philippine Recruitment Agency na dapat ay hindi lalagpas ng katumbas ng isang buwan ng sahod. Ang pagbabayad ng placement fee ay maaaring gawin lamang pagkatapos pumirma ng kontrata at ma-verify ng polo sa Philippine Embassy. Dapat ay may kaukulang official receipt o katibayan ng pagbabayad na nakasaad ang halaga na binayaran. Usually, mga dapat na babayaran lamang ng OFW ay ang bayad para sa mga sumusunod. Kasi kung ano-anong patong-patong na fee, di ba? Well, yung pambayad nyo ng passport, medical exam, NBI at police clearance, yung TESDA o yung PRC license, at yung birth certificate ninyo. Itong mga sumusunod naman to ay dapat charge to the employer, hindi sa inyo, yung visa o yung work permit, yung POEA processing fees, OWA membership, airfare at accommodation na pwedeng allowance, insurance coverage, additional trade test assessment kung required ng employer. Take note na ipinagbabawal po ang pagbayad ng placement fee para sa mga domestic worker or mga household service workers, mga yaya, mga labandera, di ba? At ito ay dapat bayaran ng mga employer. Bawal din ang pag-charge ng mga placement fee sa mga bansang pinagbabawal ang collection ng placement fee mula sa worker. Bawal ang mga placement fee kung kayo ay pupunta ng New Zealand, United Kingdom, USA kung ito ay sa ilalim ng H-2B visa, sa Netherlands at saka sa Ireland. Kasi sa kanila mismo, bawal na mag-charge ng placement fee sa empleyado. Attorney, yung ibang naloloko, binibigyan ng peking visa at kontrata sa ibang bansa. Ano ang kakaharapin ng mga gumagawa nito? Well, tandaan na dapat, kasi nga napakadami na dapat makipag-unayan lamang kayo sa mga recruitment agency na lisensyado ng POEA. Buksan ang Department of Migrant Workers website para malaman kung sino nga ang mga lisensyado. Ang pag-recruit ng walang lisensya ay considered as illegal recruitment sa ilalim ng batas natin. Illegal recruitment din kung ang mga agency ay nagcha-charge nga ng mga fees na hindi dapat i-charge o yung paggamit din ng mga fake na dokumento. Ay lahat ito ay mga acts of illegal recruitment, pero mahaba ang listahan ng illegal recruitment sa ilalim ng ating batas, ang Republic Act 8042 as amended by Republic Act 122. In any case, itong illegal recruitment ay considered as illegal recruitment by a syndicate kung 3 or more ang gumagawa nito. Ito naman ay large-scale illegal recruitment kung 3 or more ang naging biktima. Importante tandaan ito dahil ang large-scale illegal recruitment at recruitment by a syndicate, ito po ay considered as economic sabotage. Ang taong guilty ng illegal recruitment lang, di ba? Imprisonment ng hanggang 20 taon at fine na hanggang 2 million pesos. Pero kung ito ay economic sabotage na, life imprisonment at fine ng hanggang 5 million pesos. So, dapat alam po natin ang mga karapatan natin at dapat i-report. Mag-report sa POEA, kasuhan, kasi itong mga kumukuha din ng mga fake passport, fake document, ito din ay estafa sa ilalim ng revised penal code natin. So, kailangan talagang alamin ang karapatan at mag-file ng kaso para hindi maging biktima. Huwag kayo masyadong magpapadala sa mga matatamis na. Oo, kasi kung minsan dala ng matinding pangangailangan, kumakagat sa patalim, mas malaking problema ang maaaring kasunod. Nako, syempre gusto magkatrabaho na walang pa kayo ng pera. Anyway, maraming salamat, Attorney Gabby. Happy hump day!